Yon, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati lang muna tayo ng magandang hapon, sa ating mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat, yun lang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol pa rin, sa isang vlogger na support na si Epipanyo Labrador, na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay napakaduwag naman. Tingnan nyo mga kababayan, hanggang sa ngayon, nakapismas pa rin ito. Bakit hindi kayo matanggal niya yung takip ng kanyang nguso, mga kababayan? Ano kaya ang mayroon, Ano kaya ang mayroon sa loob ng kanyang pismas? Nagtatanong lang tayo, ha. Ito, may mga bagong banat na naman ito. Grabe ang tindi ng banat nito sa Iglesia ni Cristo. May pari daw na pinapapatay, mga ministro, at yung ano-ano pa. Alam niyo mga kababayan, natuluyan na talaga. Itong si Epipanyo Labrador, nakakaawa ito. Talaga natuluyan na, nawala na talaga sa sarili, nawala na sa ulirat, nawala na sa bait. Ibig sabihin mga kababayan, gano'n na, baliw na, nabaliw na, dahil sa kanyang mga pinagsasabi, na puro lang naman haka-haka, wala naman siyang ipinapakitang ebidensya, puro lang siya sinabi na ganito, tinawagan ako nila ganito, pwede pala kitang tawagan, tapos sabihin ko na si ganito, ganun, maniniwala ka agad, walang prueba. Diyan natin mapapatunayan mga kababayan na sa kakagamit niya ng pismas, kasi yung pismas mga kababayan minsan maapektuhan mo talaga ang pag-iisip mo. Dahil nga hindi ka makakahinga ng maayos Hindi ka makakalanghap ng sariwang hangin. Kaya yung utak niya, yung hangin na polluted na hangin, pumapasok sa utak niya. Kaya ganun siya mag-isip. Ganun siya dumi mag-isip sa isang kinikilalang pinakamalaking reliyon sa ating bansa. Pati si Congressman Marcolita, pinagmumura. Itong si kay Eduardo Manalo, ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, talagang wala po siyang galang mga kababayan. Ganun ang epekto pag lagi kang nakapismas. Baka pag kumain ito, nakapismas pa rin ito. May komento sa akin dito, natatawa ako. Ito yung mga ito yung mga naluloko ni Epipanyo Labrador. Ito yung mga talagang hindi naman natin tatawaging walang utak, Pangit naman yun, may utak naman kahit paano. Ito yung wala talagang alam. Naniniwala lang sila sa pinagsasabi ni Epipanyo Labrador. Wala namang prueba. Puro lang siya, sinabi ni ganito, tumawag sa akin si ganito, mayroong ganito, isang ANC, wala na, tumiwalag na dahil sa ganun. Ganong pinagagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan ay hindi ka panipaniwala mga kababayan. Kasi wala siyang alam talaga. Kunwari lang yan. Pwede ako mag-honor. Tinawagan ako ni ganito daw yung samahan nyo. Ang masama pa nito mga kababayan, yung mga fraternity ay para pa niyang tinitingnan niya na napakagulo. Magugulo, parang wala bang tawag nito mga kababayan, walang mga mudo yung tawag nito, itong mga fraternity. Ako fratman ako mga kababayan. Naging presidente ako ng fraternity namin. Tapos ganun ang tingin niya sa may mga fraternity. Siya kasi hindi nakaranas siguro ng nagkaroon ng fraternity, kaya hindi niya alam. Kaya wala talaga siyang alam. Kaya kahit ano-ano na lang yung pinagsasabi niya. Ay, yung mga may fraternity dyan. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang nagagalit sa'yo, pati yung may mga fraternity. Ikaw kasi wala ka kasing alam. Nandiyan ka lang kasi sa bundok lagi nagtatago. Kasi ang dami mong kalaban. Pati pala hindi natin idadamay naman yung pamilya nito. Pati pala may nagkomento kasi dito. Hindi naman natin pininiwalaan. Sinasabi ko lang na ganon din daw yung ama nito. Gumagamit ka ng mga kwento-kwento, gamitin din natin yung mga kwento-kwento ng mga nagko-komento sa ating YouTube channel. Ganon lang yon. Yun ang mga kababayan, grabe itong mga ibinibintang nitong si Epipanyo Labrador ngayon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Mas lumala pa, mga pinapapatay, biruin mo pare, tapos ministro, kung mga ano-ano, talagang sobra na. Wala na talaga sa katinuan ito. Nasiraan na talaga, natuluyan ng nasiraan ng bait
itong si Epifanio Labrador. Ito na mga kababayan ha, panoorin na natin ito at ganoon pa rin, di natin ilalagay yung video, hawakan lang natin para naman hindi tayo ma-strike ng kumag na ito. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Alam nyo naman na ang ating pong kinakalaban ay isang reliyon na kung saan ay wala pong pinagkaiba sa isang fraternity, isang reliyon na kung saan ay puro mga gangster halos ang ugali ng mga membro. Makikita nyo po yan sa comment pa lang, makikita nyo na walang mga Diyos. Walang mga Diyos yung mga membro ng Iglesia ni Manalo sa mga comment pa lang nila sa atin. No? So, iglesia daw sila ni Kristo. Pero tignan nyo yung mga comment. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng demonyo. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng diablo. No? So, alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga po sa gusto nila akong patahimikin, dahil alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ko at tinatamaan talaga sila kasi talagang totoo Walang ibang nakagawa nito kundi ang inyong lingkod lamang po, Epifanio Labrador. No? Kung ano-anong kanilang pananakot, kung ano-anong kanilang ginagawa, kung ano-anong kanilang mga exhibition, kung ano-anong kanilang mga sinasabi sa akin, kesyo may kaso na daw ako sa buong bansa, harapin ko daw, hihingi na daw ako ng sorry, hihimas daw ako ng rehas. Nako, talaga naman. No? So, hindi na ako magtataka kung bakit maraming natatakot sa iglesia ni Manalo. Kasi nga, maliban na ginagamit nila yung pera nila, yung impluwensya nila, yung mga membro nila, so alam naman natin. Diba? So, wala tayong magagawa. Talagang ganito tong reliyon na to. No? So, nag-aalit yata sila dahil sinabi ko at siniwalat ko ang katotohanan na ang iglesia ni Manalo ay marami ng pinapatay ng mga pari. Hindi na ako magtataka dyan. Kasi mismong mga membro, mga ministro, mismong kapatid ni Manalo, ina ni Manalo, Eduardo, ay mismong nagsiwalat ng mga katiwalian. Sa ilang araw po ay ipapalabas po natin dito. Salamat po sa mga dating iglesia ni Cristo na nagsilabas. Ang dami pala. Alam niyo mga kababayan, nagulat ako. Nagulat ako. Libo-libong mga iglesia ni Manalo na pala ang lumabas na sa pagiging membro nila dyan kasi namulat na sila sa katotohanan. No, nagpapasalamat sila dahil nakita nga nila na nahimik na sila kasi alam nila ang kayang gawin ng iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung kanilang impluwensya, yung kanilang koneksyon sa mga politiko, yung kanilang mga koneksyon sa kanilang mga membro na mayroong mga posisyon sa ating bansa, kagaya ng mga judge, kagaya ng attorney, kagaya ng mga at iba pa. May mga membro kasing iglesia ni Manalo na mga lespo, mga general. So, kaya hindi po natin masisisi mga kababayan ko kung bakit nanahimik na sila. Dahil siyempre, ang iniingatan po kasi nung dating mga membro ni Manalo, yung mapahamak yung kanilang pamilya. Kasi alam nyo, natuklasan ko talaga, ang dami kong nakausap. Ang dami pong tumawag sa akin, ang daming nagkwento ng kanilang mga karanasan tungkol po dito sa iglesia ni Manalo. Talagang grabe pala talaga. Talagang kriminal pala talaga itong pamunuan na ito. Meron silang mga hitman. At ako hindi to paninira. Pinanood ko, kasi pinasa sa akin yung mga video Wala akong kaalam-alam nito kasi hindi ko naman napanood to dati. Hindi man ako masyadong updated sa mga nangyayari dyan sa iglesia ni Manalo. Ito, napanood ko talaga, pinasa sa akin. Ilang mga ministro ang pinadukot. Dinukot. Hindi lang pala kriminal itong talagang mga mandurukot pa ng tao. Diba kasi natakot sila, lumabas yung mahigit 10 ministro, natakot itong pamunuan ng iglesia ni Manalo na baka i-booking sila, pinadukot nila. Grabe yung kasamaan ng reliyon na to mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo Pero dahil nga sa maimpluwensya sila, may mga membro sila, tulad ng sinabi ko, may membro silang mga matataas na opisyal sa ating bansa,
Yun yung ano nila, yun yung nagiging katulong nila para pagtakpan ng katotohanan. Meron silang mga membrong nasa media na pwedeng meron silang mga membrong mga vlogger, meron silang mga membrong mga basta madami. No, na kung saan ginagamit nila para tabunan ang katotohanan ng hindi malantad sa mga Pilipino ang katotohanan. Kaya ang ginagawa nila, kasi takot silang mabuking ang ginagawa nila para matakpan yung issue nila, gagawa sila ngayon ng kawang gawa. Katulad ng pamimigay daw ng mga grocery, pagtulong daw, pero yun ay panapin pala. Yun ay panapin lang naman ng Iglesia ni Manalo para hindi sila mahalata. Kumbaga, strategy nila parang politiko ba? Na para umano siya na mabango siya, mabait siya, matulungin siya, para iboto siya, para paniwalaan siya, kailangan niyang mamigay ng grocery, magbigay ng tulong at iba pa. So, kitang-kita nyo ang galawan. Doon ko natuklasan na grabe pala. Malademonyo pala talaga. Meron pa akong nakausap Ito totoo. May mga membro ng Iglesia ni Manalo na nasa ibang reliyon na ngayon na nakausap ko. Ayaw na lang nilang banggitin kung nasa anong reliyon sila. Basta sabi nila, talagang malademonyo. At yung aral niyan ni Manalo ay talagang nasa demonyo talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung mga comment nung mga membro ni Manalo doon sa video natin ay grabe. Masasabi mong hindi mga Christian tong mga to, hindi mga Iglesia ni Cristo to. Sa comment pa lang nila, talagang sanay silang magbanta, sanay silang pumatay. Kasi kitang-kita mo doon sa mga comment nila Sanay silang kumbaga dahil nagmamalaki siguro sila dahil mayaman yung Iglesia nila, marami silang mga membrong judge, police, NBI, etc. Ganon sila. Talagang masasabi mo na hindi sa Diyos tong mga to. Kumbaga, parang ginamit lang yung pangalan ni Kristo katulad ng paggamit ni Kibuloy sa pangalan ni Kristo para paniwalain lang yung mga membro niya na siya na ngayon ang anak ng Diyos na may-ari ng buong sanlibutan. Kung pagditikitin mo tong dalawa, mga minamahal ko mga kababayan, grabe. Parehong-pareho po talaga. Talagang walang pinagkaiba itong reliyon ni Manalo sa reliyon po nito ni Kibulok. Grabe talaga. Nakakatakot tong reliyon na to. Pagka mahina-hina ang loob mo, talagang hindi mo babanggain to Kasi may mga kriminal silang mga tao na handang pumatay para sa reliyon nila Di ba? Ito yung uri ng reliyon na masasabi mo talagang masahol pa sa fraternity. Para isang mafia yung pinasukan ng mga membro nito. No? Kasi talagang grabe. Napakinggan ko yung kwento sa akin dating INC kagabi. Ang dami kasi tumawag Sa totoo lang, basahin nyo, tingnan nyo yung ating comment section. Ang dami pong natutuwa, ang dami pong talagang nakikiisa po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So, sa 100%, sa totoo lang, 3% lang naman po ang galit sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Mas gusto ng mga Pilipino ang ginagawa po natin ngayon na pagbubunyag. Sabi nila, sa totoo lang, gusto din namin gawin yung ginagawa mo ngayon na magsalita tungkol sa mga nalalaman namin sa Iglesia ni Manalo. Pero, inaalala namin ang buhay namin, inaalala namin yung sitwasyon namin dahil talagang gagamitin ng Iglesia ni Manalo yung kanilang impluensya para patahimikin ang sino man, para lamang hindi marinig, hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan. Biro nyo, kaya pala iniiwasan sila ng mga pari ngayon. Iniiwasan sila kasi nung natalo sa debate, baliw talaga. Yung isa sa mga ministro ni Manalo, sinakluluhan ngayon ni Eduardo. Nagpatawag ng mga killer. Pinapatay yung magaling na pari, yung magaling mag-explain patungkol sa relihiyon. Ayun. So, dahil pinapatay na nila, edi ang magaling na naman ngayon, ang mahusay na naman ngayon, yung Iglesia ni Manalo. Kasi nga, di ba, ginagamitan nila ng dahas. Grabe ito mga kababayan, grabe magkwento,
Ang galing mong gumawa ng kwento, Epifanio Labrador, ha? Pare, sino naman kayo yung pare na yun? Bakit hindi mo pinangalanan? Wala namang pangalan. Paano ka paniniwalaan? Tapos sabi mo, daming galit na Katoliko. Katoliko nga ako. Ang dami ko kamag-anak nito mga Katoliko. Wala pa ako naririnig. Nagalit sila sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Bagkos mga kababayan, nagpapasalamat pa. Marami nagpapasalamat dahil nga sa ginawa ng Iglesia ni Cristo na gusto ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan, magkasundo-sundo yung mga matataas na namamahala sa ating pamahalaan. Itong si Epifanio Labrador, alam niyo mga kababayan, baka balang araw makita na lang natin itong maglalakad sa kalsada. Tapos maraming lata na nakatali sa katawan. Tapos maraming singsing, tapos mga lata nakakwintas na. Wala ito sa katinuan talaga. Dahil nga sa kanyang mga pinagsasabi, nako mga kababayan, maniwala kayo. Baka darating ang panahon na maibablog natin ito. Epifanio Labrador, naglakad sa kalsada, maraming nakakwintas na mga lata at yung mga kababayan nandadampot na lang kung saan para makakain lang. Ganon yung mga taong kalye, taong grasa. Maging ganito ito, si Epifanio Labrador. Dahil nga sa kanya mga pananalita, wala naman talaga katotohanan. Saan ka nagpakita ka ng kahit malang ebidensya? Para naman na mayroong kahit kunti man lang, kahit gamunggo na ebidensya, mayroon ka. Walang maniniwala sa iyo pag ganun ka. Paano mo ko paniniwalain? Yung pismas mo nga lang, di mo matanggal-tanggal. Tapos magsasabi kang matapang ka. Kaya, patapang-tapangan ka pa. Yun ang mga kababayan, nandito na lang muna, At bago tayo tatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, Kay Ma'am Susan 786, shoutout sa iyo, Ma'am. At kay Ma'am Berger Religious ng Apulilan, Bulacan, shoutout. Shoutout kay Jojo Mau, shoutout kay Jill Agoncura, shoutout kay Ilmo Suaso, shoutout kay Dominga Libon, shoutout kay Ulysses Presbitero, shoutout kay Ed WK, ano ba to? Shoutout kay Victor Panganiban, sorry. Shoutout kay sino to? Idsi Santa Ana, shoutout na rin kay Earl Hagunos, shoutout kay Libby Magpayo, shoutout na rin kay Romeo at kay Chinsel. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, at shoutout kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Susan 786. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At yun ang dito na lang muna. Once again, this is Sir Rundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.